Noong sinabi mong noong January 2014 ay nilapitan ka ni JB. Bakit ka nilapitan noong... Opo, Your Honor. Pinatawag niya po ko sa procedure side po, doon sa studio sa compound niya. At pumunta po ko doon first week, January 2014. Okay, para maliwanag tayo, ano ba yung prestigious side na yan? Ipaliwanag mo nga. Ang prestigious side po, area po niya yon. Siya pong chairman doon. Ako po, ang area ko po ay Carcel side. Ako po ang isang chairman din doon. Pero mas malaki ang aking, mas marami ang aking hawak na sa area is 8 pangkat po. Sa kanya po ay 4 lang, ipang-5 sa kanya pangkat. Bali. Yun namang sa'yo na Carcel side, opo. Ay ilan ang hawak mo? Mas marami at lahat ng mga karamihan sa 70% siguro nasa akin ang mga big time drug lords sa area ko. So, bakit ka nilipitan ni JB nun? Yun po ang sabi niya, nag-usap kami. Pare, tulungan po natin si ma'am, si secretary. Sinong tutulungan? Sinong ma'am yan? Sinong secretary yung sinasabi niya? Secretary de Lima. Para pundo para sa 2015-2016 election. So, anong gawin natin pare? Sabi na, mag-teamwork po tayo. Sabi ko, alam mo na yon, yung tayo ng mga items, i-ano mo doon sa area mo. Sabi ko, dahil sa totoo lang po ay wala man akong tiwala po doon kay GB, dahil sabi ko lang, oo. Wala akong tiwala doon po dahil sa totoo lang po ako yung overall chairman. In-appoint po ako ng overall chairman si OIC Director Rafael Ragos po. Siya po nag-appoint sa akin, overall chairman. Ngayon, ilinigawan niya ako, gusto siya mag-vice chairman. So marami mga bulong-bulong kung mag-vice chairman, baka namang sinaryoin ka, siya na mag-chairman. So hindi ko binigay yung pagka-vice chairman. Ito naman po si Assistant Director Cruz, ay pinapirma po ako ng English. Pinasa ko sa yung ibabaw, correction order. Anong order? Anong pangalan? Correction order, katulad sa akin. So sabi ng orderly, pinapirma po ni Assistant Director mo, si Assistant Director, si Cruz. So hindi pwede ako magtatanong si Assistant Director po. Ganun ba? Pirma. Basa-basa, kunwari nabasa ko, pero hindi ko naintindihan po. Pinirmahan ko po ngayon. Yun pala, yung pinipirmahan ko pala, pumayag daw ako at nag-usap kami, nga pumayag po ako, siya ng chairman doon sa kabila at sa akin yung Carcel session sa presidio. So, pinatawag po ako ni OIC Ragos nung time na yon at paalis niya siya 2 days before, tinawag ko. Alam mo ba itong pinirmahan mo? Binabasa mo ba ito? Opo, sir. Siyempre, nagyayabang na ako, opo, sir. Pumayag ka ba na na siya kanya procedure sa iyong Carcel side? Ay, hindi po, sir. Hindi ko sa totoo po, sir. Rejects lang po ako. Hindi ko naintindihan pong pinirmahan ko. Yun, sabi niya, wala akong magawa dahil po pinirmahan mo na. Yun, hati na po ang bilibid po ngayon. So ngayon, ang sabi ko na, ituloy ko lang po sinabi ko na oo lang ako, hindi na po ako bumalik noong January. Yung nausap kami January, first week ng 2014. After mga 2 weeks ng January, ng second week, si Junel Sanchez po ang pumunta na sa akin doon. At yung security aid ni Secretary de Lima. Okay, gawin nating question at saka answer. Ha? Okay, apo. Tanong at sagot. Apo. Okay. So, yung bang, anong naging dahilan at nawalan ka ng tiwala kay JB Sebastian? Ayun po, yung kasi kaibigan po niya si Assistant Director Cruz. Close po sila at yun doon ako nagtatampo at parang wala akong tiwala dahil hindi ko binigay yung pagka-vice chairman niya. Pinapirma nila ako po ng correction order na English po, na hindi ko naintindihan English at pumirma naman ako. Yun pala, nahati na pala ang nakasulat po doon, hati na kami. Pumayag daw ako nga siya ang mag-chairman doon sa kabila. Pero sa totoo po, hindi po. Okay. So, saan ba itong presidio side at Carcel side? Saan yan? Sa maximum sa loob ng Bilibid po. Sa maximum security compound. Ngayon, pag sinabing chairman ka ng
presidio side or carcel side, anong ibig sabihin yan? Pag chairman ka, sa labas po yun, parang gobernador po ka. So yung mga commander parang mayor po yun. Ganon po. At ang correction order po namin ay parang director, superintendent, tapos chairman. Parang ganon. May power po kami doon. Kaya po namin magpatapon ng mga inmate. Kasi kami po ang inappoint ng director, kami po ay ang superintendent, kami po ay binigyan ng power doon sa aming sakupan. Saan ninyo ipapatapon yung inmates ninyo? Pwede po kami gagawa na pong report at i-submit po namin sa superintendent or kay director, ibulong po namin, kaya po namin. Right. So, bakit mo pinirmahan nang hindi mo naintindihan yung papel na pinirmahan mo? Ayun po, kasi ako po ay marunong ko magbasa ng English po, hindi ko makaintindi sa mga binasa ko po. So, mula noon, nawalan ka ng tiwala kay Mula noon Sebastian. po. And sino may binanggit kang isang Jonel Sanchez? Sino ito? Ito po ay, siya po ang security aide ni Secretary de Lima po. Meron ka bang naging pag-uusap kay Jonel Sanchez? Opo, yung pumunta po siya nung second week, 2014 January po. Sabi niya, bakit di ka bumalik? Nag-usap na pala kayo kay JB. Anong ibig niyan sabihin? Bakit hindi ka bumalik? Yung pinag-usapan namin, tulungan natin si Secretary de Lima, mag-teamwork po tayo para pundo sa 2015, sa 2016 eleksyon na pare. Ano ngayon ang sinagot mo? Ang sabi ko ay, Sir Jonel, ay sa totoo lang po, wala po kong tiwala doon. Baka gamitin lang ko i-bumper niya. Tapos, siya pa ang babango kay Secretary. Sabi niya sa akin, ganito na lang, huwag na kayo mag-away. Yung kalimutan na yung tampuhan ninyo. So, kasi pag mag-away pa kayo, baka maipiktuhan ka, Chairman. Malaki pa na hawak mong area mo. Sabi niya. So, Okay, kalimutan mo na yung tampo mo, yung pinapirma ka ganito. So, ganito, yung ako na lang sa inyong dalawa, pero, sabi ko ni Sir Jonel na, Sir, kung ikaw, Sir, ang mag-bridge sa Mindelawa, basta ayaw ko nga makausap kami uli, papayag po ako. At least, diretso po sa'yo, at least, alam din po ni Secretary de Lima. Yung parang mabango din po ako sa kanya. Okay, so, ang ibig mo sabihin ay pumayag ka dun sa alok ni Jonel Sanchez? Opo, sabi ko, sige, kausapin ko muna, Sir, yung mga membro ko, kung ilan ang kaya. Hintay muna. Okay. Paliwanag mo nga, ano ba itong pinagagawa sa'yo ni JB Sebastian at ngayon naman ay ni Jonel Sanchez? Ano ba yung pinagagawa nila sa'yo? Kasi ang usapan po namin una ni JB Sebastian ay tulungan ko siya sa pagbibinta ng shabu. Ngayon, oo lang ako. Tapos, nung 2 weeks, first week po kami nag-usap, January 2014, yung second week po, si Junil lang pumunta doon sa akin, Your Honor. Sabi niya po, Your Honor, sa akin, bakit hindi ka bumalik? Nag-usap na pala kay GB. Ang sabi ko sa kanya, Sir Junil, wala akong tiwala doon, alam mo naman. Baka gamitin lang ko, baka i-bumper lang ako. So, siya pang mabango kay Dilima, bako ako naman sabi ko, kung ikaw naman, Sir Junel, parang siya magbe-bridge sa amin, basta wag na lang kami mag-away. So, ang usapan doon po, Your Honor, yung usapan namin GB, siya na ang magbe-bridge para sa amin, at sabi ko ni Sir Jonel na kausapin ko ng membro kung ilan ang kaya nila. So, okay. Sa makatuwid ng si Jonel na kumausap sa iyo ay pumayag Opo, ka na. Siyempre. Pumayag na po ako, Your Honor. Siyempre, meron bukod pa doon sa transaction na yon, ay may 3 milyon po kaming binibigay buwan-buwan po kay Secretary de Lima po.
Okay. Ano yung 3 milyong binibigay mo buwan-buwan kay Secretary de Lima? Opo. Paano yan? Ikukulikta ko po ang aking sa area po sa mga big time. Tag 100,000, 200,000, may 500,000. So, pag umabot ng 3 milyon, buwan-buwan po yun po ang PR, ang tatawag sa amin yun ay PR Payula po. Para lahat ng gusto namin mga kontrabando ipapasok. Golf cart, motor de Corinte. Ang aking motor de Corinte sa area ko is 100 ka motor de Corinte scooter. Golf cart ko sa area ko nasa 30 to 40 golf cart. Concert ko, mag-concert po, gumawa ko ng concert na parang arenita. Lahat pumapasok ng truck ko, 4-5 truck, 10-wheelers po. Makakarga po ako ng mga beer in can po. 300 boxes po every event ko po. Okay. Hindi ko maintindihan yung 300 boxes ng beer o Beer in cases can po. ng beer. Ang Beer in can po. Carton po, box. Box. Ang bili ko po is 700 pesos. Binibinta ko sa loob ng maximum po ay 10,000. 3 to 4 hours po, ubos na yun po ang 300 boxes na beer. Yung... So, ilang... At saka... ilang 10-wheeler truck ang pinagkakargahan yan? Isang 10-wheeler na truck na close van po yon. At saka 3 kalahating 10-wheelers po yon. Pang-5 pong generator po. Kasi pag mag-concert po, hindi po pwede kayang kuryente ng Bucor. Kailangan generator po. Ang gagamitin is 350 kVA po ang ginagamit po pag mag-concert po ako. Talaga, 350 kVA? Opo. Okay, isa-isahin natin yan. Opo. Yung bang pagpasok ng beer, ay kala ko bawal yan sa loob ng bilibid. Pinakabawal po ang inumin na makalasing po, pinakabawal. Pinakabawal. Kasi yung noon dating wala pa ko sa maximum beer sila makapasok ng beer. Ako lang nagpapasok diyan mula tinayo yung bilibid ng maximum. Ako lang nagpapasok ng 300 boxes ng beer. Bakit mo naman naipasok yan? Samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng bilibid. Ay, siyempre po may paspas po tayo sa Department of Justice si Secretary de Lima po. Paano ka binasbasan nun? Dahil po doon sa security po niya, ang kausap ko at isang bisis ko po nakausap po si Secretary de Lima sa phone po, isang bisis po. Nakausap mo tungkol dyan sa Opo, pagpasok ng beer? may number po. At tagal-tagal kong hinanap tong number na po dahil mula ni-raid po kami sa maximum, mabuti na lang nakita po sa aking pinsan. Anong papel yan? Ito po ang number po ni Secretary de Lima po. Paano mo nakuha yung number niya? Noong January 2nd week 2014, yung may instruct na po siya nga siya magbe-break sa transaction sa Shabu. Sabi ko, siyempre nagduda po rin ako, imposible, sekretary. Tapos ganun, siyempre, sabi ko, Jonel, sir, pwede ba makausap saglit po si sekretary? Okay. Bago yun, ano yung number na nakalagay dyan? Basahin mo ng malakas. Teka ma. Yung mata ko. Mababasa mo ba yan? 0917-842-1831 po. 18 or... 19 pala. Sorry po, Your Honor. 842-1931. 1931. Opo. Sinabi mong yan ay... Paano mo nakuha nga ulit ang opo. cellphone na yan? Bigyan mo ko cellphone. Sino nagbigay sa'yo yan? Paano mo nakuha yan? Ito po, ganito po yung ano. Paano pangyayari? Yung pagsabi, gusto ko lang malaman, i-confirm at nagmula nung 2013, October, nag-umpisa na po ko nagbigay ng 3 milyon kinukuha po ni Jonel sa aking talent manager ng banda. 2013. 2010, doon ka nag-umpisang magbigay ng quota kay Secretary de Lima ng 3 million per month. Opo. Okay. Tapos, nung hindi ko nakausap si Secretary hanggang January, nag-usap kami ni Sir Jonel, sabi ko, at lalo na yung may instruction na naman daw si Ronnie Dayan, sabi ko, pwede ba makausap si
si secretary. Para yata kang tiwala. Hindi, ano lang, siguraduhin ko lang na kahit saglit lang po. Sabi niya, sige, para maniwala ka, o si i-dial mo. I-dial. Dinidictate niya. Cellphone, pwede pa iram cellphone. Yung mic mo. Okay. Sige. Sabi niya, sige, dial mo. Dictate. So, dial ko. Itong denial ko po number. Pagkatapos, pindot ko. Pagpindot ko, lumabas yung ma'am. Tapos, sabi ko nga, ikaw man nakausap. Sabi ko, ikaw man na makausap. Sabihin mo, kausapin ko. Siyempre, iba kausap niya. Sabi niya, hello po ma'am. Itatapos. Linig ko, hello po ma'am. Kausapin ka saglit ni Herbert. Sabi niya sa akin, sige. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi ko po ni ma'am, Herbert, sabi niya sa akin, kumusta? Siyempre, baka ang isip ko naman, baka kunwari si sekretary to. Siyempre, pero yung boses niya po, dahil lagi ko pa siya napanood sa TV, talagang siya po.